Mula sa isang mayamang angkan si Ting, palayaw ni Christina. Nag-iisa lamang siyang anak na babae ni Mr. and Mrs. Fred Reyes. Sa isang malaking bahay sa loob ng Forbes Park, umuuwi ang pamilya nila dahil sa Makati lang ang kanilang mga negosyo. Sa totoo lang, dahil sa sobrang yaman nila ay santambak ang mga bodyguards nila. Mula pa pagkabata ay talagang alagang-alaga si Ting ng kanyang mga magulang. At sa katunayan ay 3 pa ang mga yaya nito nung bata pa ito. Halos hindi pinapadapuan ng langaw man lang o lamok si Ting nung bata pa ito. Kaya lumaki itong napakakinis at sobrang puti ng balat nito. Sa mga exclusive school nag-aaral si Ting mula kinder hanggang high school. Mahal na mahal ni Ting ang kanyang mga magulang, lalo ng kanyang daddy, dahil halos lahat ng hilingin niya ay sinusunod nito. Sa ngayon ay ganap na dalaga na si Ting ay talaga namang mapagkakamalan mong artista. Marami na nga siyang tinanggihang alok na mag-artista at marami na rin namang humihikayat sa kanyang sumali sa mga beauty contest dahil sa angkin niyang ganda at taas na 5'7". Ngunit simple lang kasing babae si Ting sa kabila ng mga katangian niyang ito. Napakabait niyang anak at maunawain din sa mga tauhan ng kanyang daddy. Katatapos lang magdibo ni Ting noong isang linggo at ginanap ito sa isang sikat na hotel sa Makati na kung saan ay halos puro prominenteng taong dumalo. Ngunit isang araw ay laking mangha ni Ting nang biglang tumunog ang kanyang cellphone at sinagot ang tawag dito. Nasa panganib daw ang kanyang daddy at tinangay ito ng masasamang loob. Sinabi din ng nakausap niya sa cellphone na huwag ipagbigay alam sa mga pulis ito, kung hindi ay hindi na niya makikita pang buhay ang daddy niya. Ngunit nagtataka siya dahil walang hinihinging ransom ang may kagagawa nito. Tangi lamang bilin ay pumunta siyang mag-isa sa isang lugar na ibinigay sa kanya sa lalong madaling panahon. Takot man ay wala siyang magawa, lalo na nang kumpirmahin ng kanyang mami ang pagkawala ng kanyang daddy. Tanging sinabi niya sa mami niya na pauwi na siya at naging buong pa siya ni Ting na sundin ang utos ng kumidnap sa daddy niya. Pero bago siya tumuloy, ay hiniling niyang marinig man lang ang tinig ng kanyang ama sa cellphone upang lalo siyang makatiyak na siya namang pinaunlakan ng kausap niya. Narinig ni Ting ang pag-ungol ng kanyang daddy na tanda na ito ay pinapahirapan. Ilang saglit pa ay patungo na sa Laguna si Ting, dala niya ang kanyang sasakyan na kung saan ay nagawa niyang malusutan ang mga bodyguards niya. Ilang oras lang ay dumating na siya sa lugar kung saan sinabi sa kanyang pumunta. Medyo masukal ang lugar at kaunti lang ang mga bahay. Maya-maya pa ay may isang van na pumarada sa tabi ng sasakyan niya at bumaba ang isang nakabonit na lalaki at sapilitan siyang pinababa sa sasakyan niya at tinulak papasok sa van. Nangangatog ang buong katawan ni Ting ngunit talagang wala siyang magawa sa sitwasyon. Nilagyan ng takip ang mga mata niya at bumiyahe uli sila ng halos 1 oras pa. Halos 10 na ng gabi nang dumating sila sa isang abandonadong bahay na nasa gitna ng isang bukid. Nang pinatanggal na ng lalaki ang takip sa mata ni Ting, ay nakita niya ang kanyang daddy na nakatali sa isang poste at may nagbabantay pang 2 lalaking nakabonit din. Walang inaksayang panahon ang 2 lalaki at itinaling nakahiga si Ting sa isang nakahandang kama. Magkahiwalay ang 2 kamay ni Ting at magkalayo ang 2 hitang tinali nilang mahigpit. Iyak na ng iyak si Ting sa sandaling iyon at halos magwala sa pagkakatali ang daddy niya na nakabusal ang mabibig. Nagsimulang magsalita ang isang lalaki at kinausap sila ng daddy niya. Don Freddy, narito na ang iyong magandang anak para saklolohan ka.
Habang nagtatawanan ang mga kalalakihan, ay nagsalita ang isa dito. Sa totoo lang, hindi nyo alam kung gaano kasakit ang ginawa sa buhay namin ng iyong ama. Napakawalang hiya mo. Ang sigaw pa ng isang lalaking kasamahan nito. Napakabait ng aming ama't ina para gawan mo ng karumaldumal na krimen. At dinamay mo pa, pati ang kapatid naming babae. Sabi ng isa sa lalaking lumuluha habang galit na galit. Sa puntong iyon ay sabay-sabay tinanggal ng tatlo ang kanilang maskara at tumambad ang pagkakilanlan nila. At tinanggal din nila pansamantala ang busal sa bibig ni Don Freddy. Ha? Kayo bang mga anak ni Dos Santos? Ang tanong ni Don Freddy. Patawarin niyo ako. Nais ko lang talagang takutin ang ama niyo upang ibenta niya sa akin ang bahagi ng kanyang parte sa kumpanyang kakumpetensya ko. Ngunit nang magtungo sa bahay niyong aking mga tauhan, ay nadatnan lang nilang inyong mga magulang at ang kapatid niyong dalaga. Tuluyang nagka-interes sa mga tauhan ko kung saan ay lango lahat sila sa droga. Hindi makapaniwala si Ting sa mga narinig niya sa bibig ng kanyang ama at parang pinagsakluban siya ng langit at lupa sa nalaman niya. Walang awang pinagsawaan ng lahat ng tauhan niyo ang aming kapatid at nang magtangkang sumaklolo ang mga magulang namin ay tig-isang bala sa sentidong sinalubong nila sa aming magulang. Wika ni Arnold na pinakapanganay sa magkakapatid. Si Carlo ang sumunod sa tatlo at isang malakas na suntok sa sikmura ang pinakawalan nito kay Don Freddy. Para yan kay Ann, na aming kapatid, na pinatay din ng mga tauhan mo pagkatapos nilang babuyin. Si Jojo na siyang pinakabunso at halos kasing edad ni Ting ang huling nagsalita. Ngayon Don Freddy, palalasap din namin sa'yo ang hapdi at sakit na aming dinana sa kahayupan mo. Hindi na umimik si Ting ng mga sandaling iyon. Bagkus ay parang galit siya sa ama niya at tuluyang nawala ang respeto nito sa huli. Sa ngayon ay parang mas nauunawaan pa niya ang damdamin ng tatlo. Di na niya namalayan na sinisimulan ng tanggalin ni Arnold ang mga butones na kanyang blouse. Muling binusalan ng magkakapatid ang bibig ni Don Freddy at sinabihan nila itong manood sa gagawin lang tatlo kay Ting. Tinungo din ni Carlo ang kama kung saan nakagapos si Ting at naglabas ng gunting at ginupit ang paldang suot ni Ting. Sinunod naman ni Arnold na kalagin ang mga tali sa kamay ni Ting para tuluyang maalis nila ang blouse nito. Si Jojo na ang humawak sa magkabilang kamay ni Ting at si Carlo nang humawak sa magkabilang paa nito. Hindi malaman ni Ting kung ano ang gagawin niya dahil alam niya sa mga sandaling iyon ang kapahamakang sasapitin niya sa kamay ng tatlong magkakapatid na nais makaganti sa daddy niya. Tanging luha na lamang at pag-iyak ang naipakita niyang pagtutol dahil talagang di na siya makagalaw at tuluyan ng nakatambad ang buong-buong niyang sariwang katawan. Halos parang asong bulol na si Don Freddy sa kapipigla sa kanyang mahigpit na pagkakatali habang kitang-kita niya sa dalawa niyang mga mata kung paano damasin ni Carlo ang tayong-tayong mga suso ng kanyang anak. Naging mapanghas si Arnold na unti-unting pasukin niya ng hintuturo ang pinakasentro ni Ting. Sa utak ni Ting ay tanging bangungot lang ang nangyayari sa kanya, ngunit sa puso niya ay parang nararamdaman niya ang sinapit ng kapatid ng tatlong nagpapasasa na rin sa napakamura niyang katawan. At ito lang ang paraan para magkaroon ng hustisya ang nangyari sa pamilya ng mga ito. Pero bakit ako pa ang kailangan magbayad sa kademonyuhan ng kanyang daddy na minsan niyang minahal ng labis? Muling nasulyapan ni Ting ang kanyang ama na patuloy pa rin nagpupumilit makawala sa pagkakatali at napansin niya rin na lumuluha ito. Alam ni Ting na papatayin din sila ng kanyang ama pagkatapos na pagsawaan siya ng mga ito. Ramdam na ramdam ni Ting ang dahan-dahang pagpasok ng daliri ni Arnold.
Sa sandaling iyon ay dalawang bagay ang nararamdaman ni Ting. Ang hirap at sakit na dulot ng puwersang pagmolestya sa kanya at ang kaunting kiliti na dulot ng ginagawa ni Arnold. Para kay Ting, hindi niya rin maipaliwanag sa sarili ang sensasyon na dulot nito gayong labag sa loob niyang nangyayari. "Mga tol," sabi ni Arnold na itinigil pansamantalang ginagawa niya. "May naisip akong magandang idea sa mag-amang to." Muli nilang itinali si Ting at sandaling nag-usap-usap. Ilang sandali pa ay muli na namang sinapak ni Carlo si Don Freddy at tinanggal ang busal. Galit na galit si Mang Freddy. "Huwag niyong idamay ang anak ko. Walang kinalaman yan. Ako na lang ang gantihan niyo." "Baliw, talagang papatayin ka rin namin, pati ang maganda mong anak," sabi ni Arnold. "Parang awa niyo na. Huwag niyo na sana galawin ang buhay namin. Baka di makayanan ng mami ni Ting kung mawawala kami sa buhay niya," pakiusap ni Don Freddy. Sira ulo ka pala eh," patawang sabi ni Jojo. "Naawa ka ba sa mga magulang namin nung pinapatay mo sila?" Giit ni Arnold. "Huwag kayong mag-alala dahil may kondisyon kaming ipagagawa sa'yo at kung sakaling magawa mo ay di na namin kayo papatayin. Kahit magkanoon man ang hilingin nyo, pangakong tutuparin ko," ang medyo nabigyang pag-asang pahayag ni Don Freddy. Sabay-sabay nagtawanan ang tatlong magkakapatid sa sinabing iyon ni Don Freddy. Samantalang si Ting naman ay parang tulala na lamang sa pagkakatali at patang-pata sa sinapit. Bakas sa bawat bahagi ng kanyang napakakinis na katawan ang mga kamay ng tatlo, lalo na sa parting mga suso nito. Kapuna-puna rin na parang may kaunting bahid ng dugo ang puwerta nito dala marahil sa ginawa ni Arnold sa kanya. Kinalagan ng tatlo si Don Freddy at inutusang maghubad ng lahat nitong damit. Nagtataka man ay parang tau-tauhang sinunod nito ang tatlo. Armado kasi si Carlo ng kalibre 45 at si Jojo naman ay may balisong na laging nakatutok kay Don Freddy. Nang tuluyang wala ng suot si Don Freddy ay dinibdiban ito at tinadyakan ng malakas ni Arnold. Nang makatayo na si Don Freddy ay kinaladkad ito at pinahiga sa tabi ng nakabuyangyang nakagandahan ng kanyang anak. Bahagyang sinulyapan ni Don Freddy si Ting at pabulong na humingi ng tawad dito. Parang bingi si Ting at patuloy pa rin nakatulala. "Sige na Don Freddy, patungan mo ng anak mo." "Ha? Hindi ko magagawa yan," pagtutol ni Don Freddy. Agad namang itinutok ni Jojo sa sentido ni Ting ang baril at kaagad na ikinasa ito. "Gusto mo atang mapabilis at mauna pa tong anak mo sa'yo eh. Bibilangan ka namin ng 3. 1, 2, Labag man sa kalooban ng Don ay pumatong siya sa kanyang pinakamamahal na anak. Pumikit na lamang si Ting at iniyak na lamang ang kasalukuyang nangyayari. Halos umabot pa ng 10 minuto ang pangangabayo ni Don Freddy. Nakuha pang humalik ni Don Freddy kay Ting at sabay sabi ng, "I'm sorry anak, wala na akong choice eh." Isang malakas na sampal lamang sa pisngi ng kanyang daddy ang kanyang tinugon. At agad itong bumangon at hinanap ang kanyang mga damit upang magbihis bago umupo sa isang sulok at umiyak na lang ng umiyak. Nagsigawan at nagpalakpakan naman ang magkakapatid. Para sa kanila ay isang kaganapan sa paghiganti nila ang naganap. Akala ni Ting ay tapos na ang kalbaryo niya. Ngunit pinagpasapasahan din siya ng magkakapatid hanggang sa mapagod ito at mawala na lang ng malay tao.
Umaga na nang muling pagbalikan ng malay tao si Ting at nagulat na lamang siya nang makita niya na nakabihis na siya at napansin niya rin ang kanyang ama na bihis na rin at hinihintay na lamang na magkamalay din siya habang nagdadrive na pauwi sakay ng kotse niyang inabandona nila kagabi. Hindi na muna kita ginising anak. Alam kong napakahirap ng dinanas mo at pati ako ay naging bahagi ng kalbaryo mo. Mga hayop na yun talaga. Pagbabayarin natin sila. Halos araw-araw na nagpapasasa si Don Freddy sa kanyang anak. Para kay Ting tinanggap na lamang niya itong tadhana niya. Hindi niya maipaliwanag sa sarili niya kung bakit parang gusto na rin niyang nangyayari sa kanila ng daddy niya. Kung minsan kasi ay hindi na niya alam kung anong itatawag niya sa kanyang ama, lalo na kung nasa kainitan na. Tanggap na niya marahil na sira na talagang kanyang buhay at ito marahil ang kanyang kapalaran. Ngunit lahat ng bagay ay may katapusan. Isang gabi ay may natanggap ang mami ni Ting na package mula sa ibang bansa. Galing lamang ito sa ballroom dancing at napansin niyang napakatahimik ng kanilang bahay. Medyo napaaga siya ng uwi dahil sumakit ang mga hita nito. Agad niyang binuksan ang package at may nakalakip na CD dito. May nakasulat na Ganti ng Pag-ibig. Sa pag-aakalang isang pelikulang Pilipino ang laman nito, ay agad niyang isinalang ito sa player nila. Halos mahulog sa kinauupuan nito ang Donya nang masaksihan niyang dalawang tao sa palabas. Medyo malabo ang mata ng Donya kaya isinuot niya ang kanyang salamin. At halos himatayin siya nang makita niyang si Ting ang babaeng nasa palabas na nakapatong sa isang lalaki. At di nagtagal ay naaninag niya ang lalaki na halos tumitirik pang mata sa sarap na walang iba kundi ang kanyang asawa. Lihim palang kinunan ng video ng magkakapatid ang lahat ng kaganapan nung araw nang sila'y binihag. Parang masusuka at medyo nahihirapan ng huminga ang Donya, kaya madali niyang tinungo ang kanyang silid. Subalit tuluyan na itong inatake sa puso nang masaksihan at mahuli pa niya lalo sa akto ang mag-ama. Agad na bumangon ang dalawa at nagbihis upang dalhin sa ospital ang Donya. Ngunit huli na. Namatay din ang Donya. Labis-labis na pagsisisi ang ginawa ng mag-ama. Subalit huli na. Patay na ang kanilang iniingatang huwag makaalam ng kanilang sikreto. Higit pa doon ang nangyari nang malaman ng Don na lahat pala ng kanyang mga kaibigan, kamag-anak at mga empleyado ay may kopya din ng CD na lihim na inirecord ng magkakapatid. Hindi na nakayanan ng Don ang labis na kahiyan, kaya't humantong ito sa pagkitil niya sa sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pagbaril sa sintido. Samantalang si Ting naman ay nasiraan ng bait at nang huli itong makita ay nasa isang abandonadong building at wala ng suot, tanda na muli na naman itong napagsamantalahan at sa ngayon ay nagdadalang tao pa. Nabalitaan ng magkakapatid ang nangyari sa pamilya at kahit paano ay may awa pa rin ang mga itong nadama, lalo na kay Ting. Ngunit sa tuwing maaalala nilang sinapit ng pamilya din nila sa utos ni Don Freddy, ay sila mismo nang nagsasabing sapat lang ang ganti ng pag-ibig para sa kanila.